kung pwede lang gawing MMK yung life ko, pwede actually Manong George. Sinabihan ako na, ay Jerome, yung nanay mo, sinugod pala siya sa ITU. And during that time, I was working, nasa duty pa ako. So I was really shocked. Parang 3 days ago, kausap ko lang yung nanay. Tapos ngayon naka-receive ako ng call na nasa ITU siya. Tapos ang pinakamasakit na word na nasabi ko sa buong buhay ko is, I love you, ma. Iba yung kurot siguro. Iba yung kurot, and then looking back, parang yun talagang pinakasakit na moment sa akin. So yung baguhan pa lang ako, para sa akin yung success is yung marami kang pera. Kasi pag marami kang pera, nabibili mo lahat. Totoo naman. Alam mo yun. So para sa akin, yun yung definition ng success. Nung nagkakaedad na ako, diba, hindi naman ako Thundercats. Pero nung nagkakaedad na ako, I realized na it's not all about money. Ang irony is you realize that money isn't everything. It may give you a bit more comfort. It can buy you a lot of things. Truth be told, sometimes it can buy you happiness. Pero for how long? Yeah. Diba? And then, is this happiness gonna take you throughout your life? Kamusta? My name is Manong George and I've been here in the UK for over 15 years. Katulad ba kita na isang OFW na nangangarap ng mas magandang buhay? Well, itong podcast ay para sa inyo. Kasi dito sa podcast na to, pag-uusapan natin ang pera in a positive light. Dito kakausap tayo ng mga guest na may magandang diskarte para tulungan tayong umangat sa buhay. Kasi lahat tayong mga nag-abroad, malayo na, pero malayo pa. So again, come and join us here in this podcast, Manifesting with Manong George. Hello, Manong George here and welcome to Manifesting. And for today's episode, meron tayong napaka-special na guest. And hindi ko na patatagalin pa. Pakilala po tayo. Yan. Hi, Manong George. Thank you for inviting me today. My name is Jerome. Nurse ako dito sa London. Yan. So, Jerome, just a bit of background para maumpisahan natin ng maganda-ganda. Sure. No? Gaano ka nakatagal sa London and ano yung background mo para umabot dito sa London? Saan ka nang galing before? Yeah. Okay. So, dito sa London, I work as a nurse. Isa sa mga trust dito sa hospital. I'm actually a research nurse. I've been a research nurse for 3 years na. And then, bago ako pumunta dito sa London, I used to work in the Middle East, in Saudi Arabia particularly. I've been there for nearly a decade. Oo, matagal ka dun di ba? Oo, sobra. And then meron ba prior to that or in between that? Start ako sa Philippines and then I worked there for 2 years. And then dahil gusto kong umunlad din, so pumunta ako ng Saudi Arabia. Nag-work ako for more than 9 years at saka nung napagod na ako sa Saudi Arabia, bumalik ako ng Pilipinas. Pumunta ako ng New Zealand. Tapos parang tuk-tuk. Oo, parang talon-talon. So parang hindi ako parang mali yung decision ko before nung pumunta ako ng New Zealand. Kaya bumalik ako ng Pilipinas, tapos nag-apply ako dito sa UK. Kaya andito ako ngayon. Grabe. Yeah. Kasi alam mo yung isa sa pinaka-common na pathway ng mga Pilipino siguro dito na nakikilala natin na nakapag-abroad na, usually isang lugar lang yung napuntahan nila. No, halimbawa kung nag-Middle East, from Middle East, dito na. Pero ikaw, na-try mo Middle East, tapos na-try mo rin New Zealand. Oh, wow. So, yun nga kaya nga sabi ko, very interesting yung story mo. No? And, ito kasi, so kung may nagpa-follow dun sa Manong George na YouTube channel before, no, si Jerome looks familiar kasi na-interview natin siya noong mga panahon ng magko-COVID to di ba? Yes. Oh, grabe. Yung parang pinipigilan ka ng mundong makarating dito, di ba? COVID, Taal. Di ba? Sabay pa yun. Yes, may Taal volcano eruption. Oh, grabe. Kaya nga naalala ko, nung in-interview kita, saan pa yun? Sa hotel pa yun Oo. Di ba? Kasi hino-hotel pa kayo ng bago kayo. Grabe. Ina-isolate pa kami. And that's 5 years ago? Tama ba? 4? Yes. Mga more than 5 years na actually. Di ba? Citizen ka na ngayon. Soon. Oh, so grabe how time flies. No? But anyway, going back to your experience, anong masasabi mo sa experience mo sa Middle East? I mean, may nagbago ba nung nakarating ka coming from the Philippines? Kasi I'm sure batang-bata ka pa noon, dumating ka sa Middle East. Anong
anong nakita mo? How was life then? Actually, yung main purpose ko talaga, nung nasa Pilipinas ako, actually, ang daming nangyari sa akin. Kung pwede lang gawing MMK yung life ko, pwede actually, Manong George. So after 2 years kong nag-work sa Pilipinas, I decided na mag-work sa Saudi Arabia. Kasi ang main purpose ko nun is, of course, ma-provide ng comfortable life yung nanay ko, mabigyan siya ng bahay, at saka mapag-aral yung kapatid ko. Oh, wow. Kasi during that time, as in parang pasan ko yung buong daigdig during that time. Kasi ang dami nangyari. From the time na nagpe-prepare ako for board exam, nawala. Actually, ang nangyari sa buhay ko, Manong George, para siyang from riches to rags. Baliktad. Parang ganon. So, ang daming nangyari. I remember nung 4th year college ako, nawala sa amin lahat. As in, totally nawala sa amin lahat. Yung business na tinataguyod ng nanay ko before. Nag-separate yung nanay at saka tatay ko kasi yung tatay ko mas pinili yung bago niyang family ngayon. Which is, wala naman akong hatred actually. Everything happens for a reason. And wala akong hated sa tatay ko. And then, yung kapatid ko, actually, sabay kaming nag-aral. So, hindi na kaya talaga ng nanay ko. Kaya, ako yung nagtapos muna. And then, yun yung parang drive ko, Manong George, kung bakit ako nag-abroad sa Saudi Arabia at a very young age. Parang I was like 23 years old. Pumunta ako ng Saudi Arabia. Fresh na fresh. So parang pagdating mo doon, anong pagkakaiba? And wag nating itago, no? May lipstick ka ngayon. Correct. Kita naman, di ba? So bilang LGBTQ, medyo nahirapan ka ba? Or paano? Actually, yung initial parang perception ko sa Saudi Arabia, nakakatakot. Kasi nga, di ba close country ang Saudi Arabia? At saka may naririnig na ako before sa mga friends ko na yung mga baklush daw na kagaya ko is hindi daw makakapag-out kasi kapag nag-out ka is parang lalatiguhin ka sa public, ganon. Pero hindi naman. Throughout the years, tumagal nga ako doon, Manong George, ng 9.5 years Oh, wow. So very comfortable yung life ko doon. I learned na as long as nag-follow ka sa rules nila at saka yung kung ano talaga yung kultura ng Saudi Arabia, kung fina-follow mo lang, hindi naman pala siya nakakatakot. Kumbaga, nakibagay ka, nag-adapt ka dun sa nila. Yun yung misconception ko dati na pag nasa Saudi Arabia is parang nakakatakot magtrabaho doon. Kasi nga 'di ba, may narinig tayo sa mga balita before na mga kababayan natin sa Saudi Arabia, mapababayan ng mga palalaki na ginagahasa or what, pero hindi naman, okay naman siya. Yun nga, actually totoo yan, no? I guess one of the things na we learned through the years is meron tayo talagang biases or misconceptions. Well, preconception initially, and then nagiging misconception kasi once you live in that place, iba pala. Hindi pala yun yung Pero moving on to, you supporting your family, ano yung pinakamalaking naging financial sacrifice mo para sa pamilya mo when you started working abroad? So, hindi naman, 'di ba, lahat naman tayo, lahat naman tayo makaka-relate nito, 'di ba? As an OFW, yung pinakamalaking sacrifices talaga natin is yung iwanan yung comfortable life natin, yung nakasanayan na natin sa Pilipinas, number 1 yun. At saka yung number 2, yung, of course, yung loved ones mo, yung family mo. Nung pumunta ako ng Saudi Arabia, Manong George, yung pinakamalaking sacrifice ko is iwanan yung nanay ko. Kasi yung nanay ko kasi, she was diagnosed with breast cancer. And nung umalis ako sa Saudi Arabia, so parang pagpunta ko ng Saudi Arabia, parang pasan ko lahat yung daigdig. Tapos nurse ka pa, no? Naisip mo, alagaan mo yung pamilya mo, pero wala ka doon. At saka I remember, nung time na inhatid ako ng nanay ko sa Saudi Arabia, not Saudi Arabia, but sa airport. Yun yung last time na nakita ko yung nanay ko na buhay. Kasi dahil nga sa kagustuhan kong
Alam mo yun, yung tulungan yung nanay at saka kapatid ko, mas pinili kong magstay sa Saudi Arabia, hindi magbakasyon Mm. actually. Kasi Kumbaga pinepera ko na lang yun, oo, papadala sa kanila. ipadala mo na lang. Oh Mm. my gosh. So yun yung ano, yun yung biggest sacrifice ko, yung iniwan ko yung nanay ko at saka kapatid ko, sa Pilipinas. And tama ba no, ayoko sanang ulitin pero Hmm. yung intindi ko, hindi mo nakita yung mother mo nung pumanaw siya? Yes. Oh. Actually, for 3 years kasi ang priority ko that time is to earn money. Yun yung ano ko, yung naka-laser focus ako doon. Kasi nga, 'di ba sabi ko sa'yo kanina, Manong George, nawala yung sa amin lahat. Mm. Nawala yung family ko, nawala yung business, lahat ng ari-arian namin nawala. So, very down talaga. So, ako yung naging breadwinner, nag-step in ako as a Mm. breadwinner. So, nung nasa Saudi Arabia ako, yun yung priority ko, mag-earn ng money. Tapos, for 3 years, hindi ako umuwi. 3 days before pumanaw yung nanay ko, she requested actually, Manong George, "Puwede ka bang umuwi? Kasi miss na kita." Oo. Pero hindi ko siya napagbigyan. I think that is, one of my greatest regret, Mm. as a son Hmm. or as a daughter na hindi ko siya napagbigyan na umuwi ako. Kasi that time ang reason ko sa kanya is ano, ang reason ko sa kanya before was, "Ma, instead na uuwi ako, ika-cash ko na lang." Kasi yung during that time yung kapatid ko graduating na siya sa college. Hmm. So, medyo malaki-laki din yung gastos ko. So, sabi ko sa kanya, "Hindi na muna ako uuwi, ika-cash ko na lang." Siguro mga 4th year ko, ika-4th year na lang siguro dito sa Saudi Arabia, dun na ako uuwi. Pero hindi ko inakala na yun na pala yung ano, last talk namin. So, one day tinawagan ako ng family ko back home, sinabihan ako na, "Ay, Jerome, yung nanay mo sinugod pala siya sa ano, sa ITU." And, during that time I was working, nasa duty pa ako. So, I was really shocked, parang hindi ko maano, parang 3 days ago kausap ko lang yung nanay Mm. ko. Tapos ngayon naka-receive ako ng call na nasa ITU siya Mm. kasi nga may brain aneurysm. Although I was preparing myself naman talaga, Manong George, na hindi na talaga tatagal yung nanay ko kasi nga may breast cancer na siya, yung parang worse na yung condition niya, pero hindi ko akalain na gano'n kabilis Mm. dahil sa brain aneurysm. So, gulong-gulo pa yung isip ko, nung tinawagan ako. Iisip ako kung uuwi ba ako o hindi. Hindi ako makapag-decide Oo. kasi nga yung isang utak ko sinasabi, "Wag kang umuwi kasi sayang ang pera." Yung isang utak ko, "Kailangan mong umuwi habang May andiyan pa yung oras pa na. nanay mo, may Oo. oras pa." Pero unfortunately hindi ko na siya naabutan. So, pero mga 1 hour bago talaga pumanaw yung nanay ko, nakausap ko pa siya sa phone. Sabi ko sa kapatid ko, "Can I speak to mom?" Tapos ang pinakamasakit na word na nasabi ko sa buong buhay ko is, "I love you, ma." Iba yung Yun. kurot siguro. Iba yung kurots, and then looking back parang ano, yun talagang pinakasakit na moment sa akin. And, I'm pretty sure may mga OFW na alam mo yun, parang nagdadalawang isip na umuwi kung na-ospital. Alam mo yun, yung mga ganong moments. Ang ma-advice ko lang is wag na kayong magdalawang isip, umuwi na kayo habang may time pa. Grabe 'no? Alam mo yan yung ano, I think, ito yung notes ko nawala na. Kasi parang, bilang OFW, there's always a fine balance din sa pera, Mm. kung para saan yung pera din, eh. Oo. So yun yung ano, nasaan ka ba kasi you were eyes on the prize. Mm. Pero ang question, was that the money the real prize? 'Di ba? Yun yung tanong, eh. No. Oo, so pero ang hirap i-balance kasi sino ba sa atin yung ikaw yung last mong umuwi, magkano gastos mo? Wag mo na sabihin. Pero 'di ba? Correct, Oo, correct. Oo. malaki, eh. So iisipin mo, "Ay, walang yan dalawang taon ko, 3 taon kong pinaghirapan, Mm. isasalang ko lang in 2 to 3 weeks, tapos wala na." 'Di ba? Mm. So naiintindihan kita dun sa banda na yon kung bakit di ka umuwi. Pero
grabe yung sakit nun. I think, hindi ko ma-imagine talaga. Yeah. Ay, sobrang sakit naman ng George actually. Yun yung parang, I think I consider that one as one of my greatest regret Oo. na hindi ko napagbigyan yung nanay ko. Kasi I realize nung napumanaw yung nanay ko, it's not all about money. It's all about like time na maibigay mo sa family mo. Kasi pag lumipas na yung time, hindi mo na maibalik eh. Oo. Yun yung pinaka mahal na currency, yung time. Yung resource na hindi mababalik. Hindi maibabalik. Correct. Nako, tapon ko na yung notes ko. Joke lang. Pero, going back to that, no? So, describe to me yung paano yung laser focus mo sa pera nun. Paano binabalanse yung pagpapadala mo, tapos ano yung tinitira mo sa sarili mo? Are you one of those na talagang 90% nandun, ito na lang pinagkakasya ko? Or halimbawa, 50% sa akin, 50%, paano mo ginawa yun? Ano yung balancing act mo nun? So, nung baguhan pa ako as OFW, mga first 2 years, ako yung tipong, like, bigay lahat. Wow. George. Binibigay ko lahat sa family ko na to the point na parang nahihirapan na ako. Alam mo yun? Kasi ang isip ko ang thinking ko kasi dati, kailangan ko maibigay lahat sa family ko. Gusto kong komportable sila kahit na walang maiwan sa akin. For more than 9 years sa Saudi Arabia, I realized, after 2 years nun pala, I realized na kailangan mo palang mahalin din yung sarili mo. You have to set boundaries din kasi. Kailangan mong unahin din yung sarili. Kailangan mong wag mong pabayaan yung sarili mo. Magpapadala ka, pero make sure na may naiiwan sa'yo. Kasi at the end of the day, walang tutulong sa sarili mo kundi ikaw din. Dito sa abroad, Dito sa abroad. Oo. So, ang ginagawa ko, dati, 100% pinibigay ko yan, hindi mga 90%. Ang 10% may iwan sa akin, Manong George, nung nasa Saudi Arabia. Pero I think sa Saudi, or at least sa Middle East na, hindi ko alam kung, kasi I never worked there. Ito, via information lang ng mga tao na bigay sa, tama ba na mas maliit yung kailangan mong ilabas para sa sarili mo? Yung iba luho, pero yung mga basic necessities readily available for those who work there, like sa nurse. Tama ba? Like, libre daw ang pamasahe or ang accommodation. Tama ba? Yeah. So, ang accommodation provided talaga ng company namin. Nice. Tapos, mayroon din kaming food allowance, meron din kaming, may taga-sundo sa amin. Pero masasabi ko lang is, sabi nila nakakaipon. Totoo yun, nakakapag-ipon naman. Lalo na pag nasa government hospital ka. Pero, when it comes to long-term goals, Manong George, like, for example kasi yun yung deciding factor ko before eh. Talaga? Oo, na kailangan kong umalis ng Saudi Arabia. Hinahanap ko yung long-term goal na hindi ko makuha doon. So, ayun, totoo naman talaga na libre lahat. Pero hindi gaanong kalakihan yung sweldo. I see. Lalo na pag wala ka sa government hospital. Alright. So, yung pala may differentiating factors. I see. Alright. Pero ito, galing kasi kinailangan kong i-pivot kasi ang lungkot ng kanina. Talagang naiyak na nga ako eh. So, looking back, ano naman yung best financial decision mo na you're always say na you're very proud of? And well, hindi ko natatanong kung anong nagawa mo differently, but just focus on that positive financial decision that you've done for yourself or I don't know, for your loved ones. Pero ano yun? So yung masasabi ko is like, I bought a house for my mom. And then, ito within those 3 years na bilang mo siya ng bahay? Within a year, actually. Oh, wow. Nung nasa Saudi ako. Sabi nga ng mga friends ko, paano mo nagawa yan, Jerome, within a year? Kami nandito na kami for 15 years, hindi pa kami nakabili ng bahay. Pero ikaw? Pero ako kasi, kailangan kong bigyan ng bahay yung nanay ko. Of course. Kasi during that time, Manong George, wala kaming bahay. Diba sabi ko sa'yo, nawala yung bahay namin, nawala yung negosyo namin. So nakitira lang kami sa friends ng sa friends pa? Friends ng nanay ko. Alam mo yun? Tapos, kaya ang goal ko is bigyan talaga ng bahay yung nanay ko. Which is nagawa ko naman.
Wow. Ngayon, ang tumitira doon yung ate ko at saka yung mga pamangkin ko. Pangalawang napa-proud ako is yung napatapos ko yung kapatid ko. Ang galing. Kasi sabi ko sa nanay ko, dapat makapag-aral si Pau Pau. Pau po kasi yung name ng kapatid ko. Sabi ko Shout out. oo, so hello Pau. So dapat na makapagtapos siya, which is napatapos ko naman siya. Ngayon, he is working as a radtech na for more than 8 years sa Dubai. Wow. OFW din siya. So siya yung pangalawa. Yung pangatlo is yung pamangkin ko. Na radtech din, sumunod din sa yapak niya. Natapos na rin siya sa pag-aaral at ngayon kakatapos niya lang pasahin yung Parang boards, yeah. board exam sa Pilipinas noong December. And luckily, ayun, Wow, professional siya. galing. Yun yung masasabi ko talaga na mga sabi ko talaga sa sarili ko, oh Jerome, you made it. Parang nagawa mo yung promise mo Grabe, sa no? nanay mo. So minsan talaga hindi yung parang sasabihin natin na hindi, nakabili ako ng ganito. Hindi nakabili. Parang ang ating crowning glory is yung para sa ibang tao. Yes. Yung para, hindi sa ibang tao, pero para dun sa pinakamamahal natin. Iba yung nagagawang kasayahan nun. It lasts more than a bag, more than a car, more than anything. Totoo, Manong George. Alam mo yung parang mareremember mo yun yung parang may nagawa kang maganda para sa ibang tao na alam mong nag-pave way ka para sa dreams nila para maging stable din sila in the future. Tama. So for me, yun ang masasabi kong magandang investment. Tama naman yun. Kasi hindi nababayaran yun. Hindi. Sabi nga ng mga co-workers ko sa Saudi Arabia before, buti ka pa Jerome, single, wala kang binubuhay. Kami may asawa kami, may anak kami. Minsan sinasabi ko sa kanila, hindi naman ako kabuti, na minsan na lang na kusang tumutubo na lang dyan. Hindi ibig sabihin na like nabibili ko yung gusto ko. Wala na akong pinapaaral, wala na akong binubuhay. Hindi nila alam yon na ako pala yung breadwinner. So, yeah. Ang nakikita lang nila yung bunga eh. Hindi nila naiintindihan yung inugat mo eh. Yes. Diba? Yes. Yung binaon mong ugat, paano ka bago ka umusbong, ang lalim nung tinubo mo. Totoo. Bago ka umangat. Kasi ganun eh. I think in a general part of life, lalo na sa mga OFWs, minsan nakakalimutan din natin kahit yung meron na tayong binubunga. Ano yung pinag-ugatan natin? Kasi meron nga, di ba, sa Filipino-UK nurse, nakakita tayo na naghihinanakit. Ganun. Totoo. It wasn't what they were expecting dito sa UK. Totoo ka dyan. Pero, sabi ba, nakita nga ako sa social media na parang, just remember where you are now is what you once dreamed of. Di ba? Correct. And then, ngayon na nandito ka na, of course, dreams are dreams because kasi tulog ka lang eh. Pagising mo, reality sets in, di ba? So, this was once your dream and you're living it now. Yeah. So, ako siguro, rather than magreklamo tayo, ito rin din yung sinasabi ko sa mga tao, dreams change. Yeah. So, dream again. Correct. Di ba? Mangarap ka ulit. Di ba? Kung gusto mo umasenso ka dito, great. Umasenso ka sa ibang bansa, even better. Pero, move forward. Progress. Correct. Yan ang tinaan natin. And that moves in nicely to my next question. Ayaw mo na ng Saudi for many reasons. But kasi yung binigay ko sa iyo, di ba? Sabi ko, UK kagad. Pero gusto ko rin maintindihan, you tried New Zealand. Yes. Bakit New Zealand? So, yung New Zealand kasi, Manong George, nung nasa Saudi Arabia, yun talaga yung dream country ko. Alam mo yun, kasi parang picturesque yung yung mga places. And what's it? You've been there? Yes. Well, it was. Napakaganda na New Zealand. So, marami din akong friends dun sa New Zealand. So, nung pumunta ko ng New Zealand, yung entry ko kasi doon, Manong George, hindi bilang nurse. So, I was a student there. Student yung way ko doon. Pero, hindi ako tumagal doon, Manong George. Siguro mga 76 days lang. Ay, ang bilis ha. Kala ko naman ang tagal. 76 days lang pala. 76 days pero lang. nakarami ka na ng kaibigan. Marami. Oo. Kasi Miss Congeniality kasi ako. So, marami na rin ako naging kaibigan doon within a span of time na 76 days.
So, yung course na kinuha ko doon was diversional therapist. Okay. So, basically ako yung parang yung diversional therapist, sila yung gumagawa ng activities para sa mga elderly sa nursing home, Yes. mga activities. So, hindi ako tumagal doon kasi nga parang hindi ako masaya na hindi nurse yung trabaho ko. Hindi naman sa pag-down ng ng diversional therapist. Maganda ang work ng diversional therapist. Malaki din yung sahod. Pero alam yung calling na pagiging nurse, yun yung hindi sa iyo yun. Hindi sa akin yun. So, in the same way, meron din mga tao na nag-nurse, hindi naman para sa kanila yun. Para yes. So parang si Manay Florence Nightingale tumatawag sa, "Oy Jerome, bumalik ka ng pagiging nurse." Kaya yun. So instead na na i-pursue ko yung bagong career path sana, umuwi ako ng Pilipinas. Marami nga nagsabi sa akin, "Andito ka na sa New Zealand, uwi ka pa." Kasi nga sabi na ang laki ng nagastos mo, like lahat ng kasi student Oo. May show money. May show money, mga 1 million din yun. Wow! Diba? May 1 million ka na. So ayun, nung pumunta ako doon, sabi ko, ay kailangan ko umuwi talaga kasi nga hindi to para sa akin. So, pero hindi naman nasayang yung pagpunta ko doon kasi doon ko bakit? Kasi doon ko naman na-meet yung husband ko na. Ayun, iba talaga. Pag-ibig pala. Yun pala yung purpose ko man ng George, ang pumunta doon sa New Zealand para makilala yung love of my life. Shout out tayo kay Bibi. Hi, Bibi. Yan. Ikaw ba ay nagpapadala ng pera para sa Pilipinas? Kung OFW ka at nagbabayad ka pa ng fees para sa inyong padala, well, let me introduce to you TapTap Send. TapTap Send is free sa padala ninyo, mabilis ang rates at safe ang inyong padala. Ngayon, if you use our code PinoyUK, you get an extra £15 sa inyong unang padala. But wait, hep. Pwede rin gamitin ang aming code ng Pinoy UK kung ikaw ay taga USA, Canada, Australia, Dubai, or UAE, at marami pang iba. So, use our code Pinoy UK at magpadala na sa TapTap Send. Ano pang hinihintay nyo? Tap mo na yan. So, bumalik ang Pilipinas. Hindi ko pwede sabihin na broken-hearted ka sa New Zealand. Pero, so you said to yourself, hindi sa akin tong New Zealand. What led it to UK? Bakit hindi US? Ano nangyari? Oh, that is very interesting, Manong George. Actually, nung umuwi ako ng Pilipinas, nagpre-prepare ako for sa pagbabalik sana sa New Zealand. New Zealand ulit? New Zealand sana. Kasi nga para maging nurse. Nurse naman na. So, nag-review ako ng IELTS. So, isa din ako sa mga taong hindi pinalad sa IELTS dahil sobrang taas ng requirements. Like, dapat 7 lahat ng time ko sa New Zealand. Kailangan, until now, parang 7 lahat yata ang kailangan. So, I tried, siguro nakatake ako ng IELTS siguro mga 5 times, Manong George. Tapos isang OET. Grabe So, hindi ko pa rin ma-achieve yung writing ko kasi stuck ako sa 6.5. Hindi ako makapag-7. So, luckily, sabi ko kay Bibi, hindi talaga pwede. Hindi talaga ako makakabalik ng New Zealand. Tapos, paubos na yung funds ko. So, I don't think I'll be able to go back to New Zealand. Sabi ko sa kanya, I have to find different country. Sabi niya, mag-Vietnam na lang tayo. Pwede ako mag-English teacher. Sabi ko, ayoko sa Vietnam. Kasi, ikaw naman, ayaw mo doon. Ayoko naman doon. Sabi niya, tapos luckily, nag-announce yung UK, sige, bababaan na namin yung writing ng 6.5. Ito yung sign. Ito yung sign. Actually, Manong George, hindi ko talaga inisip na na-imagine before na pupunta ako dito sa UK. Kasi nung nag-review pala ako ng IELTS, yung mga kasabayan ko, lahat sila papuntang UK, ako lang yung New Zealand. So sabi nila sa akin, Jerome, mag-UK ka na rin kasi mabilis ang UK at saka alam mo ba na binabaan na yung requirement ng writing, naging 6.5 na. Yun Manong George, ang dami kong IELTS. 5 yung IELTS ko na 6.5. So lahat sila pasok sa banga para sa UK. So hanggang 5 taon pala yung validity ng English test mo. Correct. So sabi ko kay Bibi, change plan tayo. Sabi ko hindi ko kaya ang pumunta ng New Zealand.
parang sinasabi ng tadhana na hindi ka para doon. Kailangan mo pumunta ng UK. So, when I decided na mag-apply sa UK, parang napaka-smooth lahat. Talaga? Like 1 week, nag-review ako for CBT, napasa ko yung CBT. Tapos nagpa-interview ako sa UK employer ko, pumasa naman ako. Sabi ko, Bibi, parang ito talaga yung sign, parang doon talaga ako sa UK. Sabi ko, dapat doon ako sa London. Binigyan naman ako ng employer sa London. Sabi ko, this is it, Bibi. This is my calling. So, ayun, si Bibi naman, go din siya. Sabi niya, gusto ko rin mag-London. Sige, sabayan kita. So, nung pumunta ako ng London, kasabay ko na si Bibi. Ang galing, ano? Ang galing na, naalala ko. Pero yung process mo pagdating, alam ko may ka-problema sa airport, sa yun nga, yung pagsabog ng bulkan, naalala ko yun eh. Oo, hindi, para ang daming nangyari. Pero, yun, never give up. Sumabog yung bulkang Taal during, sa araw ng visa appearance ko. Pero naitawid ko naman, na-cancel yung flight ko, pero okay naman. Tapos nagka-COVID pa, papasimula pala yung COVID. Akala ko nga baka hindi ako makapunta dito. In-isolate kayo eh, di ba? In-isolate kami ng 14 days. Grabe. Ang daming pinagdaanan. Kaya nga sabi ko nga sa mga friends ko, meron tayong mga plans sa buhay, but always remember there is always a master planner and that is God. Kahit anong gagawin mo, kung hindi yan yung direction ng gusto ng Diyos para sa iyo, hindi ka pupunta doon. Kasi mas may magandang plano siya para sa iyo. Tulad sa akin, hindi ko in-expect nandito ako sa UK. And has UK been good to you? Oh, very good, Manong George. Like parang napaka-comfortable ng life ko dito. Career-wise, okay naman. Nakakain naman ng 3 times a day. Lampas nga yata eh. Ng 3 times a day. Tapos nakakagala-gala na. Unlike dun sa hindi naman sa pero nung nasa Saudi Arabia ko, pag tinitinan ko yung pasaporte ko, parang mangilan-ngilan lang yung tatak ng country na pindutan ko, Pilipinas at saka Saudi Arabia. Ngayon, marami-rami na kasi nakakagala na. So, yeah, thank you to UK. Kagala. And I think, ang kagandahan dito, it gives, I know right now ang UK doesn't have a good reputation kasi sa mga nangyayari. But, I still think and I still see that the UK is a great place for everybody to flourish. Kasi dito wala kang kailangang itago. Totoo. Alam mo yun, yung sa totoo lang, nobody cares how you look like here or what do you kung masaya kang, kahit ako, kung gusto ko mag-lipstick, di ba? Correct. Wala pa kailangan. Basta walang sakitan, chill lang, di ba? Yun ang maganda dito. And actually, ito, share ko lang. Nagkaroon ako ng issue dito sa isang sikat na Filipino fast food chain. Okay. Sa bandang Midlands. Hindi naman sila yung issue. Ang issue, merong matandang babae na nanigaw ng anak ko. So sabi ko, I'm so sorry, you don't speak to my children like that. Kasi bata sila, syempre malikot sila. Tsaka it's a fast food chain. Na ang aim nun is, sabihin na natin mga bata, di ba? Itsura pa lang niya, alam na natin. And alam mo, ang nagulat ako is, I was scared na yung mga tao magpipideo. May sasaw-saw. Funny enough, may nagtanggol sa amin. Tapos yung mga tao was very, empathetic. Lalo na may mga anak din. Yeah. Na parang, sorry. Ganun. Tapos meron pang yung sabihin na natin yung nagwawala. Meron pa siyang meron siyang kumbaga may pinagdiskitahan pa siyang isang may pram. Sabi niya, yung pram o trolley, no? Yung trolley niya nakaharang. May dadaan. Sabi nung dadaan, hindi yan problema sa akin. Okay lang. Ganun. So, in spite of what we see in social media na na-highlight, may ganito, I saw in that
moment na may pa rin pala yung UK. Yung mga tao dito, they were helpful. They were weird, no? They were very apologetic for what we felt or for the lady felt. And gusto ko lang mag-shoutout dun kay Abby, kung nanonood ka, Abby. Isa kang nanay na matapang. Kasi Abby was, in the end, was a Filipina pala na nilapitan ko. Kinausap ko, sabi ko, ano, okay ka lang ba? Sabi niya, okay lang ako. Sabi ko, tapang na. Pero it's something that I am very happy about the UK. You know, it gives us a chance to flourish and to be a community. And correct. I think, and I'm hoping na, you know, yung nagawa natin sa UK, na ikaw, very active sa ating community, isang very good contributor. You know, we do our part. We make it a space for us, for all of us. Diba? Ayun. Naisingit ko lang. Pero, ikaw, talking about community, no? Kasi di ba pag OFW, umaalis tayo. Wala yung pamilya natin. We create our own families. Yes. You know, we choose our own families. Ano naman masasabi mo doon? I mean, how were you able to, you know, create that community for yourself? So, as an OFW, mahirap talaga na pumunta ka sa ibang bansa na wala kang kakilala. Alam mo yun, parang no man is an parang island. No man's in an island can earn. So tawag nito, mahirap siya na wala kang kakilala. Lalo na pag alam mo yun, parang wala kang kapwa Filipino. Tayo pa ng mga Pilipino very tayo, 'di ba? Parang uy, kabayan, kumusta ka na? Ganon. Sa Saudi Arabia, ganon din kami. Ay, kabayan, kumusta? Kahit hindi mo kilala na ano mo. Parang din, yung community na yun, pag may community ka, parang feeling mo parang hindi ka ma-homesick. Feeling mo parang nasa Pilipinas ka lang. Ganon ka-importante yung community. Yung Filipino community. Kasi yun yung parang yun yung mga tao na pwede mong makausap, pwede mong mahinga ng advice. Tulad nung yung sa Filipino UK, 'di ba, ang daming nagpo-post doon, like mga issues nila, pero may nag-a-advise sa kanila. So kailangan at the end of the day, kailangan mo 'yun. Kailangan mo sila para sa paglago mo bilang tao, bilang OFW, maibsan yung lungkot mo. So ganun ang impact ng Filipino community para sa akin, Manong George. Okay. And from there, I guess, you found your own family. Oo. Ang dami ko nang nakilala, hindi lang sa Filipino community, kundi sa yung mga LGBT din, sa mga Filipinos. Ang dami kong nakilala. Oh yeah, oo. Gumawa ka rin, Guy. Isa ka doon sa mga gumawa nun. And then, I think, did you walk the London Parade this year or last year? Yeah, last year I did. Yeah. And napakaganda. Kasi parang every year, Manong George, ginagawa ko na talaga yan. Kasi I want to express myself para parang bet ko lang. Tapos nung kasi sa Saudi Arabia walang ganun. Kundi makukulong ako doon. Yun ay latigo. Malalating ako doon. Iwas latigo tayo. Kaya nung sabi ko talaga pag nasa London ako, kailangan kong umattend ng Pride. Yes. Nice. All right. So let's go on to dreams, future plans, investments. Sa'yo, ano bang meaning ng success? Does it come with financial freedom? Ano yun para sa'yo? Sa akin, yung success, nung medyo bata-bata pa ako, Manong George, yung baguhan pa lang ako sa abroad. Matanda ka na ba? So yung baguhan pa lang ako, para sa akin yung success is yung madami kang pera. Kasi pag marami kang pera, nabibili mo lahat. Totoo naman. Alam mo yun. So para sa akin, yun yung parang definition ng success. Nung nagkakaedad na ako, hindi naman ako Thundercats. Pero nung nagkakaedad na ako, I realized na it's not all about money para matawag na successful kang tao. Para sa akin, yung success is yung happy ka. Totoo. Yung happy ka at saka komportable ka sa life mo. For me, that is the ultimate success talaga.
Yung kahit nag-earn ka na yung hindi kalakihan pero masaya ka. Totoo yan. Oo. Kasi aanhin mo naman yung sa sobrang dami ng pera mo, pero at the end of the day hindi ka masaya, hindi ka komportable sa life mo, parang walang saysay. Ganon yung nangyari sa akin nung nandun ako sa Saudi Arabia. I was thinking, ang dami ko ng pera, pero bakit parang may kulang? So, yun ang kulang pala nun is kailangan ko palang lumabas doon kasi hindi ko na-express yung self ko. So, for me, yung success is how comfortable you are, how happy you are. For me, that is a better metric. Yes. Oo, totoo. Kasi, alam mo, siguro, marami rin sa atin, no? Katulad ko rin, ganun din ako, success. Pero, I think, once you achieve the money, ang irony is you realize that money isn't everything. Correct. Yeah, it may give you a bit more comfort. It can buy you a lot of things. Truth be told, sometimes it can buy you happiness. Pero for how long? Yeah. Diba? And then, is this happiness gonna take you throughout your life? Yun ang tanong eh. So, you find, I think yung inner self mo yung kailangan and then dapat valid ito sa sarili mo. And when you reach that point, sa totoo lang wala ka nang pakialam sa sabihin ng mga tao, diba? Yun yung importante. Oo. Yung, alam mo yung self-worth mo, confident ka sa sarili mo, tsaka kahit na anong mangyari, alam mong makakatay ka sa sarili mong paa. Pero, that is success. Gusto ko lang sabihin, dahil nasa manifesting tayo, and OFWs, importante yung usapang pera. Tanong ko naman is, what are your plans for the future? Ngayon, meron kang good career in the UK. Are you looking into investing in, I don't know, property, business? And talk us about kung meron ka bang plano pang, I don't know, are you still helping out family or even retirement? So this is more about that, finances. What are your plans? So, kailangan talaga mag-invest, no? Importante talaga yan kasi hindi naman tayo habang buhay na bata. Totoo yan. So, as early as now, kailangan talaga mag-invest. So, ngayon, Manong George, dahil napatapos ko na yung pamangkin ko, yun yung last person na pinapaaral ko. Gusto mo akong pag-aralin? So, ngayon makakapag-focus ako sa self ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ako nagpapadala sa Pilipinas. Nagpapadala pa rin ako kasi yung ate ko at saka yung parang may panggastos sila. Of course. So, continuous pa rin yun siya. Pero at least nabawasan na yung padala ko kahit papano kasi professional na yung pamangkin ko. So, when it comes naman to plano ko sa future, sa akin, Manong George, is to invest more sa may insurance na rin ako. So, for me, that is an investment. Pangalawa is gusto ko mag-invest sa ginto. Gold. Kasi nga doon ako sa doon ko natutunan sa Saudi Arabia na magandang mag-invest ng ginto. So if I'm planning for my future, I will invest on gold. Mga gold jewelry. So yan, ako hindi ako gold expert, pero bakit maganda mag-invest sa gold? Number one, madaling liquidate yung yung ginto. Sa mga hindi nakakaintindi liquidate, ibig sabihin madaling ibenta. So kung ano ang presyo ng ginto for this month, yun ang ma-follow. And that can go up or down, or normally up lang siya or down siya? Actually, sometimes it go down pa. Pero hindi naman yung sobrang baba. Hindi bumabagsak. Pag bumaba na yung presyo ng ginto, biglang tatalon. Tapos hindi na siya bababa. Yun na magiging simula nung pag-akyat ng ginto. So nung nasa Saudi Arabia, doon ko natutunan kung gaano kaganda ang investment when it comes to gold. Dati ini-snap ko lang yung gold. Sabi ko, mas gusto kong bumili ng mga gadgets and everything. Totoo yan. Pero nung nandun ako, sabi ko, bakit kaya itong mga ibang lahi, like for example, yung mga Indians, mga Pakistani, kada sahod, Manong George, meron silang binibili. Pumupunta sila sa gold souk. Doon sila tumatambay. Habang yung karamihan sa mga Pilipino, nung time ko 2011, nasa gadgets. Which, kahit ako, inaamin ko,
doon ko binibili yung mga hard-earned money ko sa pagbili ng mga bagong gadgets, gano'n. Tapos nung na-realize ko parang nawawala naman ako ng parang wala naman akong kasi ang binili mong gadget pagdating next year, luma na siya eh. Tapos yung price na, hindi naman half. Usually, mas mababa pa sa half yung value pag binenta mo di ba? Kaya nung naengganyo na ako sa ginto, doon ako bumibili ng ginto. Mga 21 karat. Way back 2011 pa yun, Manong George. Ngayon, ang ginto, sobrang mahal na. Dati, pagkakaalala ko, yung binili kong ginto before, 21 karat, it was like 150 Saudi Riyal dati per gram. Pero ngayon, nasa 494 Saudi Riyal na yata. So, magandang investment siya. Like for example, like yung mga, I know that a lot of Filipino UK nurses, they're thinking, let's mag-invest tayo. Pero hindi ko alam kung na-stuck sila kung anong saan mag-invest. Totoo yan. Investment is a big word. Totoo yan. So, yung iba nag-invest sa lupa, which is also a good investment din. Pero yung mga tulad ko na parang hindi pa kaya mag-invest or bumili ng lupa, yung mala-ektaryang lupa, or bumili ng property sa Pilipinas, or bumili ng bahay dito, start ko na tayo sa ginto. And hindi siya magandang investment siya kasi hindi siya bababa. Lagi siyang tataas. Like for example, kung nakuha mo na lahat yung naipon mo na lahat yung gold mo, if you're planning to retire in the future, benta mo yun lahat. Meron ka pa ring pera. Siya. Ibili mo for ng properties mo in the future. Kasi yung ginto tumataas eh. By the time, mga 10-folds na siguro yung presyo ng ginto. Pag tumanda naman siguro tayo, may pera na tayo. Na-enjoy na natin yung ginto na nasuot na natin, na-enjoy na natin. At least mabenta pa natin siya in the future sa mas mataas na presyo. Galing, Pero, ito, kasi hindi ako jewelry person. Wala talaga ako alam. Can you tell me, ano ba yung mga carats na yan? Kasi ako wala talaga ako alam eh. Tsaka ba, anong ibig sabihin ba? Ewan ko kung alam mo. Pero kung alam mo, ano ba yung carats? Ano ba yung tinitignan sa gold? So, sa Pilipinas, ang magandang investment, 18 karat and above. Dito, so pataas. Okay. So, dapat 18 karat. Meron siyang 24 karat, merong 22 karat. Ang 22 karat, very soft yan siya na jewelry. Ang mahilig dyan yung mga Indiano. Mahilig sila dyan sa mga 22 karat. 21 karat, magandang investment din. 18 karat, mostly yung mga Pilipino mahilig sa 18 karat. Ano ba yung purity? Yung purity. Yung percentage ng gold content. I see. Sa 18 karat, 18, 21, and 22, pwedeng gawing jewelries yan. Pero ang 24 karat, yan yung mga bar, yung mga liliit na bar, yung mga coins. Hindi siya nagiging kwintas, gano'n, hindi yun. Kaya sabi nga ng nanay ko, wag mong i-impok lahat sa bangko yung pera mo. Mag-invest ka, bumili ka ng ginto. Pero of course, dapat meron ka pa ring emergency funds. Yes. So kailangan balanse. So half of your i-invest mo sa ginto kasi nga tataas din 'yan in katagalan. So para sa akin magandang investment talaga ang ginto, Manong George. Especially sa mga nagsisimula pa lang. Mag-invest kayo. Kasi affordable pa and parang maganda yung increase na. Ngayon kasi, Manong George, sa pagkakaalam ko parang nasa 6,000 per gram na yata. Yung 6,000 pesos per gram na yata yung 18 carats. Gano'n? 18 carats pa lang. So mas mahal pa kung mas puro yung... Correct. Oh, wow. Alright. Dahil napakaganda nung usapin natin. Pero tanong ko sa iyo about long-term future. Nakikita ba yung sarili mo to stay in the UK? Balik ka ba sa Philippines? Or somewhere else? Bakit? Actually, Manong George, nag-iisip na rin kami ni Bibi. Ang plan namin is to go back to New Zealand. Oh, okay. Babalik ka sa first love. Oo, pero sabi ko kay Bibi, instead na sa New Zealand, kasi yun ang original plan namin, bumalik ng New Zealand. Pero sabi ko kay Bibi, sa Australia na lang kasi nga
mas ano siya, mas bonggacious siya na country. Hindi naman sa pagano sa New Zealand, no, pero mas mataas ang sahod kasi ng Australia. Ay, ganun pala. Oo. And tsaka, alam mo Manong George kung bakit hindi ko pinili ang UK magstay longer. It's not because para sa akin, but because para kay Bibi. Kasi ayoko kasing ma-experience ni Bibi yung na-experience ko na malayo sa sa nanay. Kasi favorite son kasi siya ng nanay niya. So gusto ko, yung nanay niya 60 years old na. So sabi ko kay Bibi, pag tumungtong na ng 70 years old ang nanay mo, God willing, we have to go back. Kasi gusto kong i-spend mo yung remaining days ng nanay mo. Kasi magagaya ka sa akin, magre-regrets ka in the future. Parang instead na may time ka pa, parang wala na. So dapat i-enjoy mo yung remaining days, sabi ko sa kanya. Remaining years ng nanay mo. Kasi tumatanda yung nanay mo eh. So yun yung parang deciding factor din ni Bibi na we have to go back to Australia. Alam mo, ito yung isa sa magandang nakita ko na nung na-meet ko kayo personally. You give each other di siguro time, but hindi rin space. But I know you do. Kasi minsan pagbibigyan ka niya, ikaw lang or siya, nakikita akong mag-isa lang. But you also, yung bang ikaw naman na mag-flourish. Naganda yun, narinig ko na ganun. Kasi I think in any partnership, importante yun eh. Hindi pwedeng sabay kayong umuusbong eh. Kasi pag ganun kayo ng ganun, forward kayo ng forward, it burns you both out. Diba? Ang importante, kailangan isa naman. O pagkatapos ko, ikaw naman. Ganun talaga. Oo. Ganda, no? Right. Malapit na tayo. Don't worry. So, now we'll focus more on lessons, yung mindset, especially about money, you know? So, ikaw, anong money habits or principles ang pinaka nakatulong sa'yo nung mga nahihirapan ka sa abroad? Dito sa UK or sa Saudi noon. Ano yung parang wisdom na dinala mo na ito pangahawakan ko? Lalo na nung sa pera nung nahihirapan ka. Well, number 1, budgeting. Kailangan matuto kang mag-budget sa mga gastusin mo pang-araw-araw. At saka marunong ka rin dapat mag-prioritize. Of course. So, sa akin, Manong George, ang ginagawa ko is pinaprioritize ko yung mga essentials. Essentials and then savings and then padala sa Pilipinas. So, pwede ka pa rin bumili sa mga luho mo. Pero, you have to think twice. Like, kailangan mo ba talaga yan or hindi? Or pandagdag lang naman yan sa gastos or everything. Pero, wag mo namang parang kadagalaw mo wag na lang. Tiniis mo ng tiniis yung sarili mo. Pero kung meron ka namang extra, why not? Sa akin nakakatulong, nung nandito na ako sa UK, mas nakakatulong yung extra bank. So, inuuna ko muna yung pagod bago gastos. So, pag may something na I really want, like for example, gusto ko mag-travel or gusto kong bumili ng something, pinag-iipunan ko muna yan. Magbabank muna ako bago ako gagastos. So for me, number 1, budgeting. Tapos, make sure na meron kang emergency funds. Make sure na may investment ka rin. For me, that is perfect. Para hindi ka maghikahos. Kumbaga, meron kang iba-ibang lalagyan na pinagtatabihan. Isa-isa lang. Yes. Oo, tama. Know your priorities. Tama. At saka excellent na pagbabudget ng pera. So ito, sa mga tao naman na gusto mag-abroad, kasi you've been 2-3 countries na. You work in 3 countries including the Philippines. No? Or actually 4, including the Philippines. Ano yung gusto mong ibigay na advice sa mga Pinoy na gustong mag-abroad? No? Ano yung bilang na nakita mo na bilang naging breadwinner, ang daming pinagdaanan. And then, actually ngayon, sinasabi mo, dito ka, pero may plano ka pang pumunta. Pero hindi Pilipinas, sa iba pa ulit. Sa iba. So, anong advice mo sa mga Pinoy na gano'n? Ang ma-advise ko lang, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, don't stop dreaming
Alam mo yun, parang wala namang masama mag-dream eh. Oo. Like, it's free. Alam mo yun. Pero make sure na may gagawin ka to pursue your dreams. Sa mga nagsisimula, lalo na yung mga kakatapos lang ng board exam, alam kong lahat ng mga newly registered nurses, gustong-gusto talaga na mag-abroad. Kasi parang been there, done that din. So, ang ma-advise ko lang is pursue your dreams. At saka, alam kong along the way, maraming magsasabi sa'yo na, maraming magda-doubt sa'yo. Pero who cares? Hindi naman sila yung mag-create ng destiny mo. You have to create your own. Parang ganun. Ikaw ang kapitan ng barko. Hindi yung ibang tao. Number 2, iwasan mo din yung pagsisik ng validation sa iba. Kasi yun ang magiging harang sa pathway na gusto mong puntahan. At saka, tawag nito, magsumikap na makapag-abroad. And make sure na mag-research ng maayos kung saan ka pupunta. Kasi maraming mga Filipino, Manong George, like, hindi ang UK pala hindi para sa akin. Ang Australia hindi para sa akin. Dapat pala nasa Germany ko. Dapat nasa US ako. Kasi tawag nito, ang mali lang ng mga Pilipino, hindi lahat. Ang iba. Alam mo yung parang wala silang satisfaction. Totoo. Oo. Tsaka yung parang minsan kasi sabi mo nga yung validation, no? Minsan kasi dahil ang research natin talaga ngayon social media, di ba? So minsan inadvertently mas nakikinig tayo sa sinabi ng iba without even reflecting kung ano talaga yung ano tayo, di ba? So it's very important na tama yung sinabi mo may anchor ka sa sarili mo. Sino ka ba? Alam mo kung ano ka, ano yung kaya mo. Kaya ano rin yung kaya mong subukan. Correct. Diba? Yan yung mga maganda yun. Kasi, at saka napapansin mo naman, diba, Manong George, maraming mga Filipino sa Filipino community na nagpo-post na, hindi ako masaya dito. Alam mo, valid naman yung feelings nila. Alam mo yun, baka mayroon silang pinagdadaanan. Pero, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, alam mo, totoo naman talaga, hindi madali ang buhay dito sa UK. Hindi talaga. Pero, always, sabi nga ni Catriona, di ba? So, look on the brighter side. Parang ano sabi ni Catriona? Ay, teka lang, hindi ako magaling sa mga Yung always look at parang silver lining, parang ganun. So, kailangan mo talagang tingnan. Like for example, like yung ginagawa ko, Manong George, alam kong marami nagsasabi na mahirap ang buhay dito sa UK. Pero, if I'm going to look back, nung nagsisimula pa lang ako sa Pilipinas, sumasahod ako ng 3,500 pesos per month. Kakaltasan pa yun ng mga anik-anik, like mga SSS and everything, yung mga tax. Kaya sabi ko, bakit ako magrereklamo? Naghihikahos nga ako dati. Learn how to be grateful sa mga simple things. Like for example, you wake up in the morning, ay salamat buhay ako. Totoo That is yan. already a blessing that God gave you. Titingin ka sa bintana. Ako, tumitingin ako sa bintana. Ang ganda naman ng view. Kahit alam kong mga puro buildings. Pero, alam mo yun, parang napaka-grateful ko na andito ako. Totoo. Alam mo yun, Manong George, there's always a beauty. Like, kahit gaano pa kahirap yung buhay, always find something positivity. Kasi kahit saang lugar ka pa, kahit bumalik ka ng Pilipinas, pero kung hindi ka marunong maging grateful sa blessings na tatanggap mo, you will never ever be happy talaga. Totoo yan. I think gratitude is the biggest measure of happiness. Kung gaano ka grateful, how you give back reflects not how rich or whatever, reflects how happy you are. And happiness is something na hindi nabibigyan ng value. And to be honest, I think it's the biggest treasure you could ever achieve in life. Naalala ko nga, Manong George, nung bata ako, pag sinasabihan ako ng nanay ko, hugasan mo na yung plato. Sabi ko, ang daming magpasalamat ka at may hugasin. Ibig sabihin may kinakain ka. Tama! Pag mga labahin naman, tinan mo yung maglaba ka dyan, ang dami namang labahin
buti nga may labahit, ibig sabihin may nasusuot ka. So mga ganun ba, mga ganung ano lang, titingnan mo yung brighter side of it. I Para guess hindi it ka also mahirapan. reflects on how wonderful your mom is. Oh, thank you, Manong George. Kasi she inculcated these values for you. So Oh, thank you. and siguro, I don't know, if she was alive, I think she'd be very proud of you. Oh, thank you. Yun nga yung mga dream ko eh, yung sana napunta ko yung nanay ko dito. Kasi nga siya yung ano, may gustong, alam mo yung parang nakita niya sa amin na nasa abroad kami, nasa western countries like US, UK, Canada. Siguro kung andito siya, yun din ang ano, mangyayari. Igagala ko siya everywhere. If only. Well, eto naman. On the flip side, ano naman ang mapapayo mo dun sa pananaw ng family responsibility ng isang breadwinner na OFW? Kasi itong manifesting, we designed this for OFWs like you and me. And being a breadwinner, family responsibility is a big word sa atin. So ano naman ma-advise mo sa mga OFW about that? So, throughout the years, I learned that you have to love yourself first. You have to set boundaries. Hindi ibig sabihin na breadwinner ka, papabayaan mo na yung sarili mo. Unahin mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo, like for example, kung hindi mo tinitake care yung sarili mo, yung health mo, yung emotion mo, yung mental health mo, pag hindi mo inuuna yan, ano mangyayari sa'yo? Can you still support your family back home? I don't think so. So you have to love yourself first. You have to invest on yourself first. Kasi yung sarili mo ang magandang investment. Kasi continuous yung pagtulong mo sa family mo. Number 2, kailangan mo mag-set ng boundaries. Hindi lahat na sasabihin ng iba, ay nakakakonsensya naman, nakaka-guilt, hindi ko pagbibigyan. Like yung mga simple na hingi-hingi, like mga ano. Pero pag alam mo sa sarili mo na hindi ka pa capable to do it, then say no. Hindi naman masama ang magsabi ng no kung hindi mo kaya. Kung mahihirapan ka, set boundaries. Number 2, kailangan mo mag-ipon para sa sarili mo. Na without na hindi pinapabayaan yung family mo, tumutulong ka pa rin. Pero make sure na may ipon ka. So, for me, as a breadwinner, it should be balance. Balance para sa physical, mental, emotional health mo. At saka balance din para sa pagbibigay ng comfortable life sa family mo. That way, hindi ka mababurn out, hindi ka malulungkot, hindi ka madedepress. Kasi balance lahat eh. It's all about balance. For me, yun lang yung may advice ko sa kanila, Manong George. Ganda. Ganda yung sinabi mo, balance. Kasi let's face it, hindi madali yun, di ba? Ito na ang tinatanong natin sa lahat ng ating guests. So Jerome, para sa'yo, ano ang meaning ng manifesting? So manifesting when it comes to, like for example, yung purpose. Number 1, yung purpose, dapat may clear purpose ka. Like for example, ang purpose ko is gusto kong umunlad. Gusto kong makatulong sa family ko. Gusto kong mabigyan ng komportableng buhay yung mga loved ones ko. Yun yung purpose ko. When it comes to identity, alam ko sinasabi nito ng iba na I deserve this. So, deserve ko ring umunlad. Deserve kong magkaroon ng mga bagay. So, yun yung manifesting ko. When it comes to naman to dreams, deserve mong umunlad, deserve mo ang kung anong meron ka ngayon. You deserve to dream para umunlad. So for me, ang manifesting, it's all about like, alam mo yung minamanifest mo talaga sa sarili mo na deserve mo lahat to. So if you have that mindset, you will be very successful kahit hindi kalakihan yung sweldo mo. Kasi yung sweldo mo, hindi naman yung measure ng success eh. Kundi yung growth mo bilang tao, bilang individual, bilang LGBT member, kagaya ko. So, yun.
For me, that is manifesting for me, Manong George. Thank you. Ayan, and with that, maraming salamat, Jerome. Oh, thank you so much for Great inviting me. Thank you. Itong podcast natin to, hindi mangyayari kung wala tayong tulong sa napakaraming tao. Kaya mag-uumpisa ako magpasalamat sa ating executive producer na si Miss Faye Santa Ana Corpus. Also, our intro music is care of the artist known as Silelan, based siya sa Philippines. At of course, kayo mga listeners natin, maraming salamat sa suporta.